Kusmet solution sa isang systemic na problema. Ganyan inilarawan ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang pagbibitiw sa pwesto ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan at paghalili sa kanya ni Transportation Secretary Vince Dizon. Ayon sa kongresista, hindi nito mareresolba ang dekada ng korupsyon sa DPWH. Anya, ang kailangan ay ang lubos ng pagbabago sa sistema na ugat ng anomalya. Naniniwala naman si House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co. Hindi maibabalik ang tiwala ng mamamayan sa pagpapalit lang ng pamunuan sa ahensya hanggat wala pa ring big fish official na kurakot na napapangalanan, nakakasuhan at napapakulong. Ganito rin ang reaksyon ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Giit nito, kailangan ng sistematiko at lubusang reforma sa loob ng ahensya dahil ang sangkot ay mga contractor, district engineers at ilang mambabatas. Welcome naman kay House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang pagbabago sa DPWH, kasunod ng anyay tila pagmaliit ni Bonoan sa katiwalian sa ahensya. Pero giit nito, dapat mag-resign na rin ang iba pang opisyal ng DPWH na sangkot o hinayaan lang ang mga kalokohan sa ahensya at humarap sa pananagutan. Samantala, iimbitahan pa rin sa House Infra Committee hearing si Bonoan kahit nagbitiw na ito sa pwesto, gayon din si bagong DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon pa kay House Infracom Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, tuloy ang hearing sa September 2, araw ng Martes, at pagtutuunan ng pansin ng mga ghost at substandard projects na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bulacan. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.